Nasa linya po natin si Mr. Sonny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Kaugnay po ng kagutuman. Mas malala pa raw sa panahon kaysa panahon ng pandemic, sabi ng survey ng SWS. Mr. Africa, magandang umaga po. Hello. Hello, yes po. Good umaga, Sir Meno. Happy New Year. Oh, Happy New Year. Opo, ba't kaya nagkaganon? Baka Hungry New Year. Opo, baka meron kayong nakikita, hindi namin nakikita sa iyong pag-aanalisa. Bakit nagkaganon? Di ba nung pandemya, mahirap ang buhay natin. Ang sabi ng isang kasama ko dito, si Manny Vargas, siguro kuyang dahil sagana tayo sa ayuda noon. Ngayon, wala na masyado at mataas pang presyo ng mga bilihin. Ano po ang inyong take, sabi nga, dito sa issue na ito, Mr. Africa? Well, syempre halo-halo yan. Ang pinakamalaga sa amin, kahit sinasabi ng gobyerno na nag-i-improve na yung lagay dun sa labor market, hindi totoo. Maraming Pilipino ngayon, kahit nakahanap ng trabaho, either walang bayad sa kanyang trabaho na yon, o kaya ang kulang pa rin ang kita dun sa kanilang trabaho para dun sa pagmahal ng presyo ng bilihin. So kaya kahit na bumabaga ng inflation, kahit sinasabi nila bumababang unemployment, yung katotohanan, kulang pa rin ng trabaho. Ikalawa siguro, binawasan actually yung ayuda. Tapos kung binawasan yung ayuda, napasa kami pa sa politiko, mukhang hindi napupunta yung ayuda dun sa dapat mapuntahan. Kung ipagsama-sama mo yan dun sa konteksto ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kukulangan talaga ng pambili yung mga Pilipino. Totoo ba yun? Binawasan ng ayuda? Parang sa narinig natin, gusto pang dagdagan nga ang ayuda Mr. Africa. Well actually, ang nilipat kasi marami kasing gawang for 2025, marami nilipat dito sa AKAP. Binawasan ng 4Ps na may listahan ng benepisyaryo, nilipat sa AKAP, taon ng listahan ng benepisyaryo. Pero for 2025 yan. For 2024, actually, may bahagyang pagbawas din sa pangkalahatan ng ayuda ng DSWD. I think by about 20 or 30 billion yata yung pangkalahatan na bawasan na ayuda for 2024. Kasi nga, nagtitipid yung gobyerno Kami, gusto ko linawin, hindi kami anti-ayuda. Anti-ayuda kami na pinapakialaman ng politiko. Sa panahon ng kagipitan, tulad na ngayon na ang bababa ng kita sa trabaho, responsibilidad ng gobyerno at karapatan na kailangan na magkaayuda. Ang problema, sa pagtitipid ng gobyerno, ang titipid niya yung taong bayan. Pero yung mga malaking negosyante na alyado niya, tuloy-tuloy yung pagsuporta. Yung mga dayuhan negosyante, tingin niya, kailangan niya akitin dito, malaki pa rin yung suporta. So sa amin, yung ganyang klaseng baluktot na prioridad, actually yun ang dayan kung bakit tuloy-tuloy yung kagutuman sa ating bansa. Paglala actually na kagutuman sa ating bansa. So ang tanong ko kailangan pa rin pala natin ng ayuda, yan sabi nyo. Pero depende sa ayuda. Anong klase yung mga ayuda ba ang pwede at ano ang hindi dapat ng ipatupad po, Mr. Africa? Well, ang pinakamabilis kasi at pinakamadaling pamahagi na ayuda ay yung cash assistance. Totoo yun kasi diba, walang logistics sa pag-mobilize ng mga truck, ng mga warehouse. Pinakamabilis talaga yun. So, alam ko, marami nagkasabi, dole out to. Kaso sa panahon ng kagipitan, dahil sa kapabayaan ng gobyerno, kung kailangan ng ayuda, kailangan magbigay. So sa amin, yung cash assistance kailangan. Pero, kailangan may control, di ba? Kasi, alam mo, pati ako nagugulat pa rin ako, hindi ako matunawan. I think si Senator Grace po yata nagsabi, yung AKAP naman, may 5 billion sa Senado, 21 billion sa House of Representatives, kaya okay na yan. Medyo naisip ko, hindi ka dapat nakikilamang politiko dyan At siguro yun ang dahilan na nga na, kung babawasan mo ng ayuda, tapos papasa kamay mo pa sa politiko, siguro lalong hindi aabot sa totoong nangangailangan niya. Yun. Kung nakakarating ba sa dapat talaga makatanggap. Kasi nung una-una, kahit yung 4Ps nung araw, Mr. Africa, marami nagre-reklamo doon na merong hindi dapat na nakalista doon. At meron namang wala doon na dapat ay siyang nakalista. Oo, well, sa mahigit 4 na milyon na benepisyaryo, may mga ganun talagang kaganapan. Pero siguro sa pangkalahatan, medyo maigpit talaga sa 4Ps I think halos 10% ng 110 billion peso budget ng 4Ps sa pupunta sa administration para siguraduhin na may listahan, may nagmo-monitor. So sa amin, okay naman yung punto ng ayuda. Ayoko yung mga nagsasabi na sana yung mga tao. Sa totoo lang, kung bigyan mo ng chance sa magtrabaho ng Pilipino, magkatrabaho naman siya So kumbaga, hindi cargo ng Pilipino yung kanyang kahirapan dapat. Cargo ng gobyerno, maglikha ng trabaho, cargo ng gobyerno, gawing mas murang pagkain, cargo ng gobyerno, kung kulang ang trabaho, mahal ang pagkain,
magbigay ng suporta. At sa amin, yun ang pinaka-nakakalungkot. Sinasabi, kailangan magtipid kasi lumulobong utang. Ang tanong namin, ba't ang tinitipid yung nakakailangan? Pero yung port, tuloy-tuloy yung paglaki. Infrastruktura, makikinabang, malaking kumpanya, tuloy-tuloy yung paglaki. Subsidyo sa mga dayong kumpanya, tuloy-tuloy yung paglaki. So parang medyo, parang pahirapan makuha ng tulong sa nangangailangan. Pero ang dali-dali maglabas ng pera para sa sariling interest, para sa mayaman. Medyo kailangan i-gusto yun eh. Ayun, okay. So kailangan natin ng dagdag na oportunidad para sa mga kababayan natin at syempre yung sweldo para sa mga trabaho ay yung sasapat naman, Mr. Africa. Oo, alam niyo sa amin, totoong hindi madali pa gawing mas modern agrikultura. Totoong hindi madali na paunlad ng industriya. Pero sa pinakasimpleng usapin ng budget, yung pinakakagat na pwedeng udyok sa agrikultura industriya, nagtataka kami, ang bukang bibig palagi, kailangan suporta ang agrikultura. Bukang bibig, kailangan suporta ng MSMEs. Pero kumbaga, ang daming salita, walang gawa. Kung titignan yung mga budget natin para sa mga sektor na yan, kulang na kulang ang suporta. Agrikultura ngayon, walang biro, bumagsak sa pinakamalit na bahagi ng ekonomiya sa kasaysayan ng bansa. Yung industriya, lalo na manufacturing, bumagsak sa pinakamalit na bahagi ng ekonomiya mula 1949. Pagkatapos ng gera, mas mataas pa yung 17% yung manufacturing sa agriculture. Ngayon, yung manufacturing sa ekonomiya. Ngayon, 16% na lang. Sa amin, hindi ba nakita ng gobyerno, nandiyan ang numero. Bagsak ang agrikultura, bagsak ang manufacturing, saan yung galaw nyo para supportan yung mga yan, para mas murang pagkain at iba pang bilihin. Hindi tayo asa sa pag-aangkat palagi. Kung aangkat ka kasi, sinasabi nila, mas mura sa ibang bansa. Kung babagsak ang piso mo, hindi mas mura galit sa ibang bansa. Oh. Tapos kung bibili ka pa ng produkto sa ibang bansa, yung trabaho nililika ng produkto na yon, wala sa Pilipinas, Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ayun. Oo, di ba? Pero ang tigas talaga ng pag-iisip ng mga nasa poder. Tingin ko siguro kasi hindi sila apektado eh. Yun na nakakalungkot dito eh. Hindi sila apektado. Tapos pagmamalaki nila, walang itong nakarang linggo lamang sa Van der Noor, yung unang diplomatic reception ng presidente. Pinagyabang niya, strong performance ng Pilipinas, kabilang sa pinakamalakas sa rehiyon. Pinagmalaki niya, robust labor market. Ang ganda din yung performance natin sa nakarang dekada. Ang tanong namin, saan ang strong economy, saan ang robust labor market, kung ordinaryong Pilipino, kulang ang kita o walang kita, at diba, nagugutom. Medyo mali yung treating nilang mga numero eh. Kaya sa amin, kailangan iwasto yung pag-iisip, yung pagbawalangkas. Alam mo yung problema ng ekonomiya at para kanino ang ekonomiya. Ayun, okay. Sige, Mr. Africa, salamat. Magandang umaga sa inyo. So kahit pa paano, Happy New Year sa lahat. Pagsikapan natin to. May moment naman tayo sa halalan. Pumili tayo ng tama. Yan, tayo. Maganda yung sinabi mo. Okay. Thank you so much, Mr. Sunny Africa, mga kapuso ng Ibon Foundation.